2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga, sa TBJ, and syempre sa mga dabarkads natin. And gusto ko lamang pong i-congratulate itong si Karen Aistrup sa kanyang naging achievement dito po sa kanyang school na Treston International College. So, shinare po nitong si Karen yung post po ng kanilang school. Sabi nga dito, Treston Senior High School students epitomize grace and sophistication as they don elegant gowns and impeccably tailored suit during their promenade night on February 28, 2025 at the Glass Garden Events venue in Pasig City with the theme The Night of a Moonlit Flower. The evening was a harmonious blend of music, celebration, and camaraderie. Academic Director Ms. Maria Carolina Avanil commenced the event with an inspiring address, encouraging students to embrace the moment and create precious memories. The night's festivities featured a series of captivating performances ranging from soulful musical renditions to a dynamic live band that energized the crowd. So makikita nga dito, highlight of the evening was the awarding ceremony where outstanding individuals were recognized for their elegance and presence. And makikita dito ang Moonlit Muse. Walang iba kundi po itong si Miss Karen Aistrup. And syempre ang Merlion Entertainment ay kinongratulation din itong si Karen for winning Miss Game Day Tristan 2025. Congratulations, Dabarkads Karen. Samantalang si Tito Soto naman, inilabas po ang survey dito po sa mga sumusunod na lugar. Sabi nga dito ni Vicente Tito Soto, Manila, March 19, 2025, former Senate President Tito Soto continues to gain strong public support, securing the top spot in Region 4A and a solid third position in Region 2 in the latest MBCDZRH pre-election survey, second wave. The survey conducted from March 8 to 10, 2025 with a sample size of 7,516 respondents highlight Soto's enduring appeal across key regions. So, ang ganda po ng standing ni Tito Soto. Kasi dito po sa Region 4A, nangunguna po siya. Nakakatuwa naman, ano? Sa NCR, pumapangalawa siya. Then, sa 4B, pumapangatlo si Tito Soto, and sa Region 5 naman ay pumapangalawa. So, lagi po siyang pasok sa top 5. Congratulations kay Tito Soto in advance. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Atasha Mulak. So marami pong nangungulit, marami pong nag-chat sa atin tungkol dito kay Atasha Mulak kung siya daw ba ay hindi na makikita dito po sa Itbulaga at tuluyan na pong napalitan nitong isang host na si Arboni Gabriel. So kung inyo natatandaan, di ba? Naglabas tayo kahapon ng balita na magiging abala na si Atasha kasi may panibago siyang project. And then, meron siyang taping din para sa The First Family kaya sobrang busy. Pero hindi po yun dahilan para hindi natin makita si Atasha Mulak dito sa Itbulaga. Hindi yun dahilan para hindi po siya makapag-Itbulaga. Kasi pag may free time po si Atasha Mulak, siya po ay mag-i-Itbulaga. So, ganun lamang po yun mga kadabarkads. And hindi naman po mahigpit itong Itbulaga. Babalik ka kung gusto mo, 'di ba? Kung may commitment ka sa labas ng Itbulaga, then tapusin mo muna 'yan. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa kasong sinampa po ni Bossing Big Soto laban dito kay Direk Daryl Yap. So wala pa din pong pahayag itong si Daryl Yap matapos kasuhan or makasuhan ng cyber libel. Nanatili pong tahimik siya. Sabi nga dito hindi pa maglalabas or naglalabas
ng pahayag ang direktor na si Daryl Yap at ang legal counsel nitong si Attorney Raymond Fortun tungkol sa pag-akyat sa korte ng reklamong cyber libel na inihain ni Vic Soto laban kay Yap. Ayon sa kampo ni Yap, sapat na daw po yung inilabas na information ni Assistant City Prosecutor Elvin Kate Barrios ng Muntinlupa Regional Trial Court kaya hindi na kailangan pa ng reaksyon ng direktor. Naharap po ngayon si Yap sa kasong libel sa ilalim po ng Article 353 and 355 of Revised Penal Code as amended in relation to violation of Section 4C4 of Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Ito ay nagugat po sa controversial na teaser video ng kanyang pelikula, ang The Hour of Pepsi Paloma, na nakasira umano sa reputasyon ng pagkatao nitong si Bossing Vic Soto. So no warrant of arrest yet. Wala pa daw pong warrant of arrest sa 19 na patong-patong po na reklamong libel na inihain po ni Bossing laban kay Daryl. Dalawa lamang daw po yung sumampa at 17 ang ibinasura ng Muntinlupa City Prosecutor's Office. 17 binasura. 10,000 piso kada bilang ang ipinag-utos na piyansa ng korte para sa pansamantalang kalayaan po nitong si Yap. Di umano wala pang warrant of arrest laban kay Yap at nakatakdang maghain po ng piyansa ang direktor sa linggong ito. Wala ring katiyakan kung kailan po maipapalabas itong The Hour of Pepsi Paloma. Bukod po doon sa 10,000 kada counts, meron pang 35 million, 'di ba, na hinihingi po itong si Bossing Vic Soto. And medyo nakaka-stress yung 35 million na yan, 'di ba? Tapos wala pang movie na naipapalabas sa takilya, 'di ba? So sa binayad mo pa lang doon sa mga artista mo, sa mga nagastos mo, doon sa production, wala pang bumabalik. Tapos maglalabas ka ng 35 million. Tapos babayad ka pa sa abogado mo. So sobrang talong-talo na po dito si Direk Daryl Yap, no? And sana magsilbing aral ito mga kadaberkad sa kanya na huwag padalos-dalos sa paggawa po ng mga pelikula, lalo na kung meron kayong masasagasaang tao dito. Hindi lamang yung pangsarili mo ang dapat mong unawain, kundi yung taong masasagasaan mo din. Kaya ngayon, sana magsilbi pong aral itong nangyari sa kanya, no? So better luck next time. Mabuti yung nagkaroon na siya ng lesson, 'di ba? Para nang sa ganun hindi niya na ulitin kasi hindi tayo matututo hangga't hindi natin na-experience yung mga ganitong bagay-bagay, 'di ba? So hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta.